Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 13. So medyo mahaba po siya. Ito po tungkol kay Jesus at kay Nicodemo. Sabi dito, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalagang ginagawa ninyo maliban sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa iyo, ani ni Jesus, maliban ng tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan maipanganak ng muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ay sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ang binasa natin mga kapatid, ito po yung pagbisita ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesus. At dito may kita natin, sino ba itong si Nicodemo? Siya po ay isang pinuno ng mga Hudyo. So ibig sabihin, siya po ay mayroong katungkulan, mayroon po siyang posisyon. At kahit nga yung ating Panginoon, alam niya na si Nicodemo ay isang guro, diba? Tagapagturo sa Judaism. At siyempre marami ring ang mga sumusunod sa kanya. No? Marami siyang mga follower, maraming nakakakilala sa kanya. At alam naman natin sa mga panahong ito, marami ring mga Hudyo, maraming mga leader, religious leader, mga namumuno, mga Pariseo, Saduceo, mga iskriba, mga maalam sa kautusan ni Moises na pinipersecute ng ating Panginoong Hesus at hindi naniniwala sa Kanya. At nagiging balakid o nagiging threat sa kanila ang ating Panginoong Hesus kasi mas dumarami ang naniniwala sa ating Panginoong Hesus at siyempre dahil mas maraming umaanib na o naniniwala sa ating Panginoon, nababawasan yung kanilang membro. Di ba? Nababawasan yung kanilang membro kaya siyempre kinakabahan din sila. No? Which is in reality nangyayari rin talaga yan, no? Sa ibang mga grupo, sa mga ibang mga ministry, sa ibang mga relihiyon, no? Kinakabahan na sila kapag medyo kumukunti na yung tao. Siyempre, in reality, pag malaki yung mga gastusin, siyempre may mga bills. No? Siyempre, pag mga kukunti na lang yung umaaten, yung membro, siyempre, ano yan in reality talaga, no? Lalo dito sa Canada, hindi pareho kasi sa Pilipinas, no, na basta about sa mga religious free no sa mga taxes dito hindi talagang kaya nga marami rin dito mga simbahan ang talagang nagsasara kasi nga hindi nila kaya na yung mga gastusin sa simbahan no kasi siyempre marami rin babayarin
O lalo na kapag konti talaga yung membro. Which is talaga may kita natin, kailangan din talaga yung financial eh. Di ba? Kasi hindi rin hindi rin makakausad. Di ba? Kahit may plano ka, maganda yung plano mo. Eh kung wala ka rin financial na para gumalaw yung plano mo, eh wala rin, di ba? Kasi siyempre gastos yan eh. Di ba? So talagang ano yun eh, hindi nating may iwasan talaga yon. Kaya nga kahit sa mga early church, mga kapatid, talagang talagang mga nagdo-donate, meron talagang mga nagbibigay para sa misyon, 'di ba? Para yung mga apostoles, sila yung nangangaral ng salita ng Panginoon at yung mga natuturuan, sila naman yung ginagamit, sila naman pinagpapala sa spiritual, pinagpapala sila sa salita ng Diyos at sa kanila naman sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatrabaho, sila naman yung nagsusupply sa pangangailangan ng simbahan, no? Kahit naman sa Old Testament ganun din eh, 'di ba? Yung mga Levites, talagang walang trabaho 'yan, no? Yung kanilang buhay ay nakatalaga na lang talaga sa Panginoon. Kaya yung 11 na tribes naman, sila yung sumusuporta, no? Sila yung nagbibigay ng mga offerings, yung mga pangangailangan, no, sa templo ng Panginoon, which is talagang hindi natin talaga maiiwasan talaga, no, na may involved talaga na financial, no? As long na ginagamit naman for the glory of the Lord, wala namang magiging problema no doon, mga kapatid, kasi kailangan din talaga no. Tingnan mo lang kahit sa mga magkakaibigan lang, pag lumabas kayo, talaga may gastos yan eh, no? Kahit nga maliit lang yung grupo nyo, sabihin nyo grupo nyo 5 or nasa 10, ganun lang kaliit yung grupo nyo, pero kahit paano talagang may financial pa rin yan, lalo kung may mga planning kayo, may pagpaplanuhan kayo, o kaya may mga gusto kayong gawin, siyempre kung may mga project kayo, so kinailangan pa rin yung financial, no? Kaya nga may mga contribution, merong mga yung pagdo-donate nila. At siyempre, yun din yung nagiging concern, no, ng iba kapag kumukunti na, hindi lang naman yan dahil sa pangangailangan, hindi minsan siyempre baka kailangan mo ng baguhin din yung style, di ba? Baka kailangan ng magpursige, no? Baka mamaya masyadong naging tamad na rin yung bawat naglilingkod, no, sa isang ministry, sa isang grupo, sa isang simbahan, at tinatamad na mag-reach out, no, mag-outreach sa mga tao, mag-evangelize, parang nakontento na lang na maghintay, no? Parang kung sa mga prayer meeting, hindi na nangaakay, no? Hindi na sila nangi-invite ng mga tao na umatin sa prayer meeting, no? Hinintay na lang nila yung mga taong pumasok sa simbahan, di ba? Yung naghihintay ka na lang sa wala, wala ka namang in-invite. So, sino darating, di ba? So, minsan yung nagiging problema rin, yung pag-reach out sa mga tao sa paligid natin, no? Kasi iba parang tinatamad na, no? Nasanay na lang na maghihintay na lang ng mga attender, maghihintay na lang ng mga tao, which is hindi po ganoon, mga kapatid. Di ba? Kahit nga yung mga taong in-invite natin, hindi tayo makakasigurado na a-attend yan. Eh kung yung in-invite mo nga hindi pa sigurado nga attend, eh how much more na wala kang ini-invite, di ba? At siyempre pag nag-i-invite ka, kailangan talaga dinadala rin natin sa prayer sila, no? Kasi siyempre ang demonyo hindi naman niya basta-basta lang na parang in-invite ka, pababayaan na ng demonyo. Siyempre hindi, kasi kapag nagmating ka sa mga prayer meeting, nagsimba ka, nakarinig ka na salita ng Diyos, pwede magbago buhay mo. Eh di siyempre, mawawalan din ng follower ng demonyo. So hindi rin siya papayag ng ganon. So gagawa ng paraan yan para hadlangan yung taong in-invite mo na makaten sa gawain. Di ba? So maraming faktor kaya ibang tao na natatakot, no, yung ganun. Pero kung titingnan natin yung positive way, kailangan natin kasing mag-reach out din. Kailangan natin gumalaw-galaw, no? Hindi lang tayo naghihintay, kundi dapat gumawa tayo ng paraan, no, para mga taong ito may balik natin sa paanan ng Panginoon. No? Pero siyempre normal din talaga na may mga membro na hindi talaga mananatili, no? Kahit dito naman sa gawain no? Sa atin naman kasi accepted na natin 'yun na dito sa gawain, come and go lang yung tao. Come and go. No, ang mahalaga diyan ay nagawa natin yung part natin, no? Sinasabi nga na iba, yung gawain daw natin parang elementary. O kaya siyempre kahit elementary, at least importante sa pamamagitan ng ministry po natin, ng gawain po natin, marami yung nakakakilala sa Panginoon. Diba? Kasi marami ring umaalis talaga sa atin, diba? Kapag naturuan na, natuto na sa salita ng Diyos,
minsan nagtatayo na sila ng sarili nila o kaya na lumilipat kung saan mang grupo whatsoever, pero ang mahalaga doon, wag lang sila maninira, 'di ba? Kasi kahit paano, no, hindi nila nakilala ang Diyos, hindi nakilala si El Shaddai, ang ating Panginoong Hesus, kung hindi rin naman dahil sa gawain, 'di ba? Hindi rin naman nagbago yung buhay nila, hindi rin naman sila nagkaroon ng relationship sa Panginoon, hindi naman din deepen, no, yung kanilang faith kay Lord, kung hindi dahil sa gawain, no? May mga biyaya silang natanggap sa spiritual, 'di ba? Nagbago yung kanilang buhay, tumatag yung kanilang pananampalataya, nagkaroon sila ng personal na relasyon sa Panginoon. So yung iba, hindi na nakontento, kasi gusto pa nila talaga magpakadalubhasa o magpakalalim. So yung iba talagang may iba umaalis, no? So sa atin normal na lang 'yan eh. Hindi naman tayo natatakot diyan kasi alam natin na gusto nilang mag-high school eh. Ayaw na naman natili sa elementary, gusto nilang mag-high school. Sige, walang problema 'yun. Pero may kita mo hindi tayo nawawalan ng mga kapatiran, no? Pag may umaalis, may bumabalik. 'Di ba? Ganun naman 'yun eh. Talaga sa buhay. Pero at least nagawa natin yung part natin, 'di ba? Na i-share natin yung gospel, na i-share natin yung salita ng Diyos sa kanila, 'di ba? At kahit paano sabihin man nila hindi man sila ilang years lang, pero at least tayo yung nagpunla, 'di ba? Ng salita ng Diyos. Ganoon lang naman 'yun mga kapatid eh. No? Hindi naman 'yun na dapat na ikabahala. So dito naman kay Nicodemo, kasi nga dahil siya ay may katungkulan at nangangaral sa mga Hudyo, palihim siya no, na pumunta kay Jesus. Kasi ayaw niyang mayroong makakita sa kanya, kasi nga siyempre baka sabihin ng kanyang mga follower o ng mga tao nakikinig sa kanya, kasi nga pinipersecute si Kristo no, ng mga kagrupo niya, 'di ba? Ng mga kapwa niyang Hudyo, no, na nakasapi ng Judaism. At siyempre natatakot siya no, na baka may makakita sa kanya. Na kahit siya mismo aminado na si Jesus ay nasa Diyos. Di ba? Kasi siya mismo sabi niya doon, Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga kababalagang ginagawa ninyo malibang sumasakanya ang Diyos. So dito may kita natin mga kapatid, hindi lang naman si Nicodemo eh. Ibig sabihin, meron pa siyang mga kasamahan din sa grupo nila na kapwa niya nasa katungkulan, nasa posisyon na naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay sumasakanya ang Diyos sapagkat sabi doon, hindi mo magagawa ang mga kababalang ginagawa ninyo maliban sumasakanya ang Diyos, di ba? So sila mismo recognize nila eh, pero yan minsan pag natatakot ka sa posisyon mong mawala, di ba? Natatakot ka sa sasabihin ng tao, minsan kahit alam mo yung totoo, alam mo yung tama, ayaw mong tayuan, no? Ayaw mong panandigan kasi minsan natatakot tayo sa sasabihin ng tao, natatakot tayo sa na mawalan tayo ng miyembro, no? Natatakot tayo na matanggal sa pwesto, sa katungkulan, 'di ba? Ito yung ito yung mga kinatatakot ng mga taong makamundo. Pero kung ikaw ay sa spiritual na, nag-mature na tayo sa Panginoon, hindi tayo naka-base doon sa sasabihin ng tao eh. Hindi tayo doon nakabase sa sasabihin sa posisyon natin, sa katungkulan natin. Ang atin kung ano yung gustong ipaabot ng Diyos, kung ano yung gusto ipagawa ng Diyos sa atin, yun ang gagawin natin, di ba? So dito may kita natin natakot siya kaya nga medyo gabi na, no? Palihim yung kanyang pagpunta sa ating Panginoong Hesus. At siyempre marami siya dong mga katanungan. At sinabi naman sa kanya ng Panginoon na maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kasi dito ang isip ni Nicodemo is makamundo, makalaman. Kasi iniisip niya, sabi ko nga doon, di ba? Anong isipin ng mga tao? Yung posisyon niya, yung katungkulan niya, kaya natatakot siya. Pero kasi kung tayo bilang pinanganak na muli sa spiritual, hindi naman kasi flesh yung sinasabi dito na ipapanganak tayo muli ng magulang ng nanay natin. Ang tinutukoy dito is yung kapanganakan sa spiritual.
yung maibalik yung relasyon natin sa Panginoon, yung magkaroon tayo ng relationship sa Diyos, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung magkaroon tayo ng kaligtasan, di ba? So ito yung ito yung tinutukoy ng ating Panginoon na kung tayo ay makalaman, ngayon tayo ay mamumuhay sa spiritual, sa kabanalan, sa katwiran, no, sa ilalim ng kalooban at plano ng Panginoon. At maliban doon, hindi siya talaga paghaharian, no, ng Diyos kung hindi siya ipapanganak na muli. Kasi ang mangingibabaw sa atin is yung laman natin. Pero kapag naipanganak tayo sa spiritual, ang espiritu ng Diyos yung gagabay. Yun ang magte-take over sa atin, no? Sa yung masusunod sa buhay natin, hindi tayo. Kaya nga ang bawat naglilingkod sa Panginoon, na totoong nag-serve sa Panginoon, isinasabit natin yung sarili natin sa authority ng Diyos. Sinasabit natin yung sarili natin sa guidance ng Banal na Espiritu Santo. 'Di ba? Kasi kapag tayo pa rin ay namumuhay sa kagustuhan natin, ay talagang mag-aaway talaga, 'di ba? Hindi tayo magkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon at mahirapan tayong sundin yung kalooban ng Panginoon. Kasi para masunod natin ang kanyang kalooban, kailangan tayong magpasakop, no, sa banal na Espiritu Santo at tayo ay tumalima sa kanya pong mga salita at tayo ay mamuhay ayon sa ating pananampalataya. So mga bagay na ito hindi ito manuwaan ni Nicodemo. Kaya nga sinabi ni Lord, guro ka pa naman sa Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Kasi nagtanong siya paano mangyayari ito? Sabi niya, guro ka pa naman sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. So dito makikita natin, tandaan ninyo, ang aming nalalaman ay sinasabi namin at ang aming nasaksiyan, ang pinatutuhanan namin, ngunit hindi niyo tinatanggap ang aming patutuo. Kaya makikita mo dito, yung patotoo yung testimony, pinapakita na ni Jesus. Kasi yung testimony mismo, nakita nila yung mga miracle, nakita nila yung pagkilos, di ba? Yung mga ginagawa ni Jesus, yung pagtuturo ng Panginoon. Kasi sila mismo acknowledge nila na si Jesus ay sumasa Diyos at nasa Diyos siya. Pero sa kabila yun, mga kapatid, pa rin nila, pine-persecute nila ang ating Panginoon Jesus, di ba? So may kita natin dito, nandun na di ba? Nandun na, naniniwala kayong siya ay nasa Diyos, bakit ayaw yung maniwala? Di ba? Ba't ayaw yung unawain? Kasi nga, yun nga kasi pag may mga personal talaga, natatakot ka na i-give up yung alam mo. Kasi hindi naman lahat ng alam natin ay tama. Kung nakita mo na mali, at hindi totoo at hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, bakit mo pa rin pangahawakan yung bagay na yon, di ba? Siyempre, alam mo na yung totoo So it's your choice, no? Choice mo na yun Ano ba pipiliin ko? Ito tama o ang mali? Ba, dati kong alam o yung natutunan ko ngayon? Yung paniniwala mo noon o yung paniniwala mo ngayon based sa narinig mo, based sa nabasa mo at based sa experience mo. 'Di ba? Kasi yung experience mo mismo nagpapatunay na sa iyo di ba? Experience mo na 'yan Kaya nga ito yung pinatutuhanan ni Jesus. Ito na yung sinasabi niya at wini-witness namin. Kasi ang problema, ayaw niyong maniwala. Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit at ang anak ng tao. So, siyempre, ang makaka-explain ng mga bagay na panglangit, mga bagay na spiritual, walang iba yung ating Panginoon Jesus. Dito pala sinasabi na ni Lord, ang mga bagay na spiritual, walang ibang pwedeng magpahayag nito, magpatotoo tungkol sa mga bagay sa langit, kundi ako mismo kasi doon ako galing. Di ba? Pareha, pag ako, kunyari, pumunta ako sa isang lugar, yung lugar na yung kaya kong i-describe, no? Yung yung kultura ng mga tao doon, ano yung tradisyon nila, ano yung lengguwahe na ginagamit nila, 'di ba? Ano yung kultura nila, ano yung kagawian nila, masasabi ko 'yun kasi galing ako doon At siyempre pag ang tao tatanungin ka, bakit nakapunta ka na doon sa lugar na 'yun? Siyempre ikaw mismo credible ka, 'di ba? Na magpatotoo tungkol sa lugar na 'yon kasi bakit? Kasi napunta ka doon doon ka galing kung hindi ka man lang nakapunta doon tapos 'yun ang sasabihin mo, siyempre medyo 50-50, no? Malamang nga, hindi nga mabot ng 50% na paniwalaan ka ng tao. Kasi bakit? Kasi hindi mo naman naranasan, hindi ka naman nakapunta sa lugar na yon.
So tayo, nagpapatuto tayo sa kabutihan, kadakilaan, nagpapatuto tayo paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, nagpapatuto tayo, nagko-confess tayo ng ating mga ng ating pananampalataya sa Panginoon, kung anong kabuti ang Panginoon, kasi based yun sa karanasan natin based yun sa natutunan natin, yung mga bagay na pinatututuhanan po natin. At may kita naman natin kung babasahin natin dito na malapit na rin Sabi naman ni Jesus, malapit ka ng pagharian ng Diyos. No? Ang ano na lang kay Nicodemo is tayuan niya yung kanyang paniniwala na si Jesus ay nasa Diyos. Di ba? At kung paniniwalaan niya yun, i-accept niya yung truth na yun sa buhay niya, ay talagang mararanasan niya sa buhay niya yung paghahari ng Diyos. So, yun lamang mga kapatid. At siyempre, alam natin kapag tayo pinagharian ng Panginoon, talagang gugustuhin natin, nandun tayo sa liwanag. No? Gusto natin yung katotohanan at makikita talaga natin yung change ng buhay natin. Makikita talaga natin na kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay natin. So, yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.